Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po muna kay Esme ng Hawaii, Paterno Francisco ng Pasig, at kay Jelly Loha. Sana tama yung pronunciation ko. From Taiwan, Mike Ginesha ng Mandaluyong, Noemi Tamay ng Pangasinan, and Agnes Delphi ng Dasmariñas, Cavite. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, tutuloy po natin ating series about knowing the Trinity. At I hope this week po, mas lalo tayong lumalalim doon sa pagkaunawa natin ng Trinity. Well, hindi natin talaga fully maunawaan yung Trinity kasi God is God. We cannot fully comprehend God. Sabi nga ng kaibigan ko, no, para lang tayong mga langgam. Mga langgam na ini-interpret yung mga tao. Yung mga ibon. Tinitingnan nila yung mga tao, hindi naman alam ng mga ibon kung sino dyan yung programmer, sino matalino dyan. Hindi na alam kung sino maganda, sino gwapo, sino nanay, sino tatay. Or maybe they have some perception pero they cannot interpret people. Hindi nila nalalaman kung sino mga engineer dyan, no? Ganun rin tayo sa Diyos. Hindi natin talaga fully makakomprehend yung Diyos, no? Isipin niyo yung langgam sa tao, ibon sa tao. Tayo para mga uod lang sa harapan ng Diyos. We're trying to interpret who God is. Kaya nga sinasabi ng ilan, yung Trinity, hindi totoo yan kasi hindi nila mapaliwanag. Pero tayo, nananampalataya tayo sa Trinity. There's one God. There are three persons in one God. Kahit di natin talaga lubusang maunawaan, that's fine because God is God. So ito po yung pag-uusapan natin. I hope this week, no, marami tayong natutunan patungkol dito at patuloy natin pag-uusapan ito. Now we will talk about the Trinity and the Church. Sabi po dito sa Ephesians chapter 2 verse 19 to 22. Medyo marami po tayong mga verses na babasahin. So bigyan niyo po sa akin yung undivided attention po ninyo. So sabi dito, so then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. So yung church, pag ang topic kasi church, takbo sa Ephesians. Kasi yan yung book of Ephesians or yung letter ni Paul sa mga taga-Ephesus, diyan niya talaga dinidiscuss yung church, yung nature ng church. So sinasabi niya, kayo mga taga-Epeso, kayo ay household, pamilya ng Diyos. Built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone, in whom the whole structure being joined together grows into a holy temple in the Lord. In him you are also being built together in a dwelling place for God by the Spirit. So makita nyo dito yung Trinity, at the same time makita nyo dito yung nature ng church. Tayo bilang kabilang sa iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. So meron ditong Jesus Christ, meron ditong Spirit, meron ditong God the Father. So basahin ko po sa Tagalog. Sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa. Kasi ang iniisip ng mga tao during that time, yung mga Jew o mga Hudyo lang, sila lang yung people of God. Pero yung mga taga-Ephesus, hindi na people of God yan, masyado nang malayo. Tsaka mga hintil na yung mga yan. So sabi ni Apostol Pablo, dito dahil sa Panginoong Hesukristo, kayo ay kabilang na sa templo ng Diyos, ng church. Sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan or the cornerstone ay si Jesus Christ. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. Dahil din sa inyong pakipag-isa sa Kanya, kayo man ay sama-samang tinatayo bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. During this time po kasi, ang pinaka-importanteng structure ay yung temple ng Jerusalem. Pero sabi ni Apostol Pablo, hindi na importante yung templo ng Jerusalem. Ang importante tayo. We are the temple of God. We are the household of God. Kaya ito po yung una nating katuruan ngayong umaga. The church is the household of God. Kung ipapasok natin yung ating mga sarili sa sitwasyon na ito, napakasarap damahin ito Na, teka, yung household of God, yung pamilya ng Diyos, hindi lang pala yung mga Hudyo, pati rin pala tayong mga Hentil, pati pala tayong mga Pilipino. Ibig sabihin, intensyon ng Diyos from the very beginning na yung kanyang pamilya niya palawakin at sakupin ang buong mundo. Hindi lang Hudyo, hindi lang Israel, kundi mga Pilipino at lahat ng mga lahi sa buong mundo maging kabilang sa household of God.
So sabi po rito, we are members of the household of God. Now, tanong, paano mo i-describe yung household of God? So dito, inilarawan ito sa isang templo. So sabi dito sa verse 20, basahin ko na lang po sa Tagalog, no? Tulad ng isang gusali, kayo itinatayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta. So, Old Testament and New Testament po yan. Yun yung pinakapundasyon natin. Pero yung pundasyon na yan, ito po ay nakabase pa rin sa panulukang bato or batong panulukan, the cornerstone. At siya po si Jesus Christ. Sa mga katuwid po, ito po yung pangalawa nating katuruan, no? The church is the new temple in Christ. Makikita niyo po palagi yung salitang in Christ. Ibig sabihin ng in Christ, ang original temple po kasi talaga si Jesus Christ. Basa po tayo ng ilang mga talata rito, no? John chapter 2 verse 21, Matthew 12:6, Colossians 1:19 and 2 verse 9. Sabi po rito, John 2:21, but he was speaking about the temple of his body. Si Jesus Christ siya yung nagsasalita. Sabi niya, itong katawan ko na ito na yung templo. At nananahan sa akin ng Diyos. Kasi sa Old Testament po kasi ang thinking nila, yung Diyos nananahan sa templo. Yun yung pinaka-pook tagpuan ng tao at ng Diyos. Pero sabi ni Jesus Christ, dito na kayo magtatagpo sa aking katawan. Ako yung templo. Kung gusto niyo dumaan sa Diyos Ama, pumunta sa Diyos Ama, daan kayo sa akin. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. And then sabi rito sa Matthew 12:6, sabi ni Jesus Christ sa kanyang sarili, ako na yung greater temple. And then Colossians 1:19, for in Christ, all the fullness of God was pleased to dwell. Nananahan yung kabuuan, yung fullness ng Diyos sa katawan ng Panginoong Jesucristo. Colossians 2:19, for in Him the whole fullness of deity, yung kabuuan ng Diyos, ay nanahan sa katawan ng Panginoong Jesucristo. The whole fullness of the deity dwells bodily. Now, maganda pong aralin tong mabuti, no? Pero wag po nating isipin na yung Diyos sumanib sa taong Kristo, no? Kundi yung kabuuan ng Diyos na naging God man. At the same time, yung God the Father ay nananahan rin sa God the Son. Jesus Christ is the new temple. Now, dahil ang Panginoong Jesucristo, He is the temple, lahat ng nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo, tahanan na rin ng Diyos. Templo na rin ng Diyos. Makikita niyo po yan sa napakaraming mga verses sa Bible. We have 1 Corinthians chapter 3 verse 16, you are God's temple. Tapos sabi dito sa 1 Corinthians 6:19, your body is a temple of the Holy Spirit within you. Kaya po, tingnan po natin yung katuruan natin ngayon, no? The church is the household of God, the church is the new temple in Christ, and the church is God's residence by the Spirit. Ibig sabihin, ikaw kapatid, pinapanahanan ka. Kung ikaw nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, kinikilala mo ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon ng iyong buhay, ikaw ay pinananahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito po yung nasa verse natin ngayon, no? Sa verse 22, in Him you are also being built together into a dwelling place for God by the Spirit. Ang Espiritu ng Diyos nananahan sa atin. Kung isa-summarize ko po ito, ang dami natin mga verses, no? Kung isa-summarize ko po ito, ganito po ito. Tayo ay pamilya ng Diyos. We are the household of God. Tayo na yung new temple. Yung temple sa Jerusalem, wala na yun. Yung totoong templo ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo, at lahat ng mga taong nanampalataya sa Kanya ay binibilang na kabahagi ng templo. At dahil templo na tayo, spiritual temple, ang Diyos ay nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakita niyo po, the Trinity and the Church. Yan po yung connection. Magbabasa po ako ng isa pang verse, no? 1 Peter chapter 2 verse 5. Sabi dito, tulad ng mga batong buhay, we are living stones. Yung literal kasi na templo, pagpunta ka sa Jerusalem, mayroon pang bahagi doon na, anyway, going back to 2,000 years ago, yung mga templo, sa templo, mga bato talaga yun. Mga batong patay, wala namang buhay. Pero tayo na yung tunay na templo, kaya tayo yung mga living stones, mga batong buhay. Hayaan ninyong kayo ay maitayo bilang spiritual na bahay, no? Spiritual house, tungo sa banal na pagkapari, upang mag-alay ng mga spiritual na handog. Hindi na tayo naghahandog ng tupa, kundi yung pagsamba natin sa Panginoon, yun na yung pinaka-handog natin, na kasi siya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo.
So dito po maliwanag dito sa ating tinatalakay, no, yung relasyon ng church sa Trinity. Okay? God the Father, yung Diyos, merong household, pamilya niya, tayo po iyon. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, nananahan sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng presensya ng Banal na Espiritu. Because we are in Christ, God dwells in us by the Spirit. Now, ano po application natin sa ngayong alam natin ito? Number 1, be a living message of God to the world. Tayo po ay living message. Ibig sabihin, mensahe ng Diyos sa mundo. Kaya po, habang naglalakad tayo dyan, nakikita tayo ng mga tao sa paligid natin, mga mahal natin sa buhay. Kahit di ka pa nagsasalita, mensahe ka na ng Diyos. Bakit? Nire-represent mo kasi si Lord. You are the message of God to the world. Tayo po ay, yung templo po kasi, ang design talaga ng templo ay ilapit ang mga tao sa Diyos. That's the purpose of the temple. Kaya si Jesus Christ, nung dumating siya bilang temple, lahat ng tao dadaan na sa Kanya. Sa pamamagitan niya, makakalapit sila sa Diyos Ama. Ganun rin sa atin. We are the living message, living gospel, living Bible. Na sa pamamagitan natin na ituturo natin ang mga tao palapit sa Diyos. So, be a living message of God to the world. Number 2 po, be a living sacrifice, holy and pleasing to God. Yan yun po yung ano natin, wala na tayong literal na templo na gawa sa bato eh. We are the living stones, mga batong buhay according kay Peter sa sulat ni Pedro. So ang mga alay natin, mga sarili natin, we offer ourselves as living sacrifices. We offer ourselves as living sacrifices, holy and pleasing to God. Kaya lahat po ng ginagawa natin ay isang uri ng pagsamba sa Diyos. Kasi ang alay natin, hindi yung pinapatay. Tayo yung mga buhay na alay sa Panginoon. And number 3 po, be a living presence of God in the world. Isang bagay na nakakamangha sa theology, sa Bible, na tayong mga tao pinananahanan ng Diyos. That's something, amazing. Ikaw, nananahan sa iyo ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos nananahan sa iyo. Kaya tayo rin, in a way, we are God's living presence dito sa mundo na ito. Kaya napakahalaga po mga kapatid, bilang mga templo, individually, we are temples of God. Collectively, magkakasama tayo bilang church, we are the temple of God. Na tayo yung nagiging presensya ng Diyos dito sa mundo. Kasi yung Diyos nananahan sa atin eh. Kaya ang tanong mga kapatid, sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kamag-anak, nararamdaman ba nila si Lord sa iyo? Napakatinding tanong, Ramdam ba nila si Jesus sa iyong buhay? Ramdam ba nila yung Panginoon sa the way you talk, the way you act, the way you deal with them, the way you relate to them? Nararamdaman ba nila si Lord sa buhay mo dahil sa iyong mabubuting ginagawa sa kanila? Kapag hindi nila nararamdaman si Lord sa iyong buhay, maybe now is the time to, think about this. The Trinity lives in you. God lives in you. You are the temple of God. Nararapat lamang na yung mga tao na-feel nila yung pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng iyong buhay. Nararamdaman nila kung gaano sila kamahal ng Panginoon just because you are there. Kinakausap mo sila, you're leading them to God. Ramdam nila yung presensya ng Diyos. Merong Diyos, buhay ang Diyos. Kumikilos sa iyong buhay, sa aking buhay. At nararamdaman ng mga tao yon, napapagpala sila at mas napapalapit sila sa Panginoon. So be a living message, be a living sacrifice, and be a living presence of God. Napakaganda po ng relationship natin sa Trinity, Very profound. There's something deep. There's something, talagang sa kaibuturan ng ating puso, merong Diyos na nananahan sa atin. At ibang klaseng fellowship, ibang klaseng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Very intimate. Mas malapit pa sa kahit kanino man. Now, para po sa ating discussion, what does it mean to become a living presence of God in the world? Pag-usapan natin ito sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, kausapin natin si Lord. Heavenly Father, thank you for making the church your household, a place where we belong. You have called us to be your temple in Christ.
and I am humbled that your Spirit dwells in us. Help me to live as a reflection of you in this world. May my life be a message of your love, a sacrifice that is holy and pleasing to you. Use me as a living presence of your Spirit wherever I go. Guide my steps, fill me with your grace, and let my life point others to you. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion natin na ito, si Brother Emmanuel Pasco. Hello po sa inyo, pagpalain kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.